Itinapon na parang basura, pinalitan ng huwad na ginto sa altar ng kasinungalingan. Habang suot niya ang puting belo, suot ko naman ang kadena ng kahirapan at hapis. Wala ka ng puwang sa mundong ito, sabi ng tadhana. Pero sa bawat patak ng aking luha, may bagong lakas na sisibol para sa isang maringal na pagbabalik. Handa ka na bang saksihan ang muling pagkasilang ng isang pusong dinurog? Huwag kang magpapakita sa kasal namin ni Victor Elena. Isang hakbang mo lang papalapit sa simbahan, sisiguraduhin kong sa sementeryo ang tuloy ng anak mong pulubi. Ang mga salitang iyon mula sa gusot na sulat na ipinadala ni Isabela kahapon ay tila patalim na nakabaon sa aking isipan. Nakaupo ako sa sahig na kahoy ng aming barong-barong. Pilit na ipinapasok ang sinulid sa butas ng karayom. Sa aking kandungan ay isang lumang puting bestida na pinagliitan ng anak ng aming kapitbahay. Ginugugol ko ang huling lakas ng aking nanlalabong mga mata upang sulsihan ang mga punit nito. Umaasang sa pamamagitan ng maayos na damit ay hindi huhusgahan ang aking 7 taong gulang na si Mercy sa araw na ito. Bumaon ang dulo ng karayom sa aking hintuturo. Isang maliit na patak ng dugo ang kumawala, mabilis na kumalat at nag-iwan ng pulang mantsa sa malinis na tela. Hindi ko ininda ang hapdi ng sugat. Mas masakit ang paninikip ng aking dibdib, ang panginginig ng aking mga kamay na hindi ko makontrol. Napabitaw ako sa bestida. Tiningnan ko ang aking mga palad, magaspang, puno ng kalyo mula sa paglalaba ng damit ng ibang tao, may mga galos mula sa paghihiwa ng isda sa palengke. Ito ang mga kamay na dating tumutugtog ng piano sa malaking mansyon, ngayon ay mistulang tuod na walang silbi. Ang mga sakripisyong ito, ang araw-araw na pagpapakaalipin ko para may maisubo ang aking anak, ay tinatawag lamang nilang basura. Ganito na lang ba ang halaga ng aking pagkatao? Sa dinami-dami ng pait na nilunok ko para lang maprotektahan ang pangalan ng aming pamilya, bakit kailangang sa sarili kong dugo at laman pa singilin ang kasalanang hindi ko naman ginawa? Mula sa sirang radyo sa ibabaw ng aming maliit na mesa, umaling-awngaw ang boses ng isang tagaulat. Masigla nitong ibinabalita ang nagaganap na kasal ng taon sa Manila Cathedral. Ang pag-iisang dibdib ng sikat na negosyanteng si Victor at ng tagapagmana na si Isabela. Pilit kong isinasara ang aking pandinig, ngunit tila nananadya ang pagkakataon. Inilalarawan ng ulat ang libo-libong bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa, ang kumikinang na diamante sa leeg ng nobya at ang saganang handaan na naghihintay sa mga tanyag na bisita. Dito sa loob ng aming masikip na silid, ang tanging nalalanghap ko ay ang amoy ng amag mula sa basang dingding at ang malansang hangin na nagmumula sa kalapit na estero. Ang init na tumatagos mula sa kinakalawang na yero ay tila sumusunog sa aking balat. Kinapa ko ang laman ng aking bulsa at naramdaman ng 3 barya. 9 piso. Iyan na lamang ang natitirang yaman ng babaeng dating tinatawag na senyorita. Ang paboritong kapatid ni Victor, na ngayon ay ibinaon na sa limot ng mismong kadugo niya. Naramdaman ko ang marahang paghila sa laylayan ng aking lumang damit. Lumingon ako at nakita ang aking anak na si Mercy. Kinukusot ang kanyang mga mata habang yakap ang isang sirang manyika na napulot lang namin sa basurahan. Mama, gutom na po ako. Mahinang daing niya. Ang kanyang tinig ay parang isang matulis na balaraw na paulit-ulit na itinusok sa aking puso. Lumuhod ako para maging kasing tangkad niya at pinilit kong ngumiti kahit parang pinipiga ang aking kaluluwa. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, inayos ang magulo niyang buhok na amoy araw. Konti na lang anak, matatapos ko na itong damit mo. Malambing kong sagot, pilit itinatago ang panginginig ng aking boses. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa isang malaking bahay. Hindi ka na magugutom, promise ni Mama. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang inosenteng mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit bakas ang panghihina. May chicken po ba dun, Ma? Gusto ko po sana ng chicken. At saka, baka po pwede tayong humingi ng gamot para sa ubo mo. Tumango ako at yinakap siya ng mahigpit.
Ibinabaon ang aking mukha sa kanyang balikat upang hindi niya makita ang pagpatak ng aking mga luha. Ibinigay ko sa kanya ang huling baso ng tubig sa aming pitsel upang pantawid sa pagkalam ng kanyang sikmura. Pagkatalikod ko upang balikan ang tinatahing damit, naramdaman ko ang isang matinding pangangati sa aking lalamunan. Tinakpan ko ng magkabilang palad ang aking bibig habang inilalabas ang isang malakas at sunod-sunod na pag-ubo. Nangilid ang aking mga luha sa tindi ng puwersa na tila pumupunit sa aking baga. Nang humupa ang pag-ubo, dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga kamay. Sa gitna ng aking nanginginig na palad ay nakita ko ang matingkad na kulay ng sariwang dugo. Nanlaki ang aking mga mata. Ramdam ko ang malamig na pawis na gumagapang sa aking likuran. Wala na akong oras. Unti-unti nang bumibigay ang aking katawan. Kung mamamatay ako rito sa loob ng masikip at madilim na barong-barong na ito, paano na ang aking anak? Iiwan ko ba siyang palaboy sa lansangan upang tuluyang tapakan ni Isabela? Hindi. Kinuha ko ang isang maliit na kahoy na kahon sa ilalim ng aming higaan. Sa loob nito ay ang huling alaala ng aking ina. Isang gintong singsing na may ukit ng aming apelyido. Ang tanging patunay na ako ay dugong bughaw na kailanman ay hindi naging magnanakaw. Isinuot ko ito sa isang lumang kwintas at isinabit sa manipis na leeg ni Mercy. Susugurin ko ang bagyo. Lalabagin ko ang utos ni Isabela. Kahit ang huling hininga ko na ang maging kapalit, sisiguraduhin kong sa araw na ito, magigising si Victor sa katotohanan at hindi mag-iisang haharap sa malupit na mundo ang aking anak. Hindi ko nakita ang mga nangyari sa loob ng simbahan, ngunit ang bawat detalye ay isinalaysay sa akin ni Mercy na tila sariwang sugat na nakaukit sa kanyang murang isipan. Sa gitna ng solemne ng organo at ng halimuyak ng libu-libong puting rosas, isang munting figura ang lumitaw sa malaking pinto ng Manila Cathedral. Ang aking anak, suot ang lumang puting bestida na may pulang mantsa sa laylayan na hindi ko na nagawang alisin, ay nagsimulang maglakad sa pasilyo. Sa bawat hakbang niya gamit ang kanyang gasgas na sapatos, ang mga bulungan ng mga bisitang nakasuot ng mga mamahaling damit ay parang mga bubuyog na umuugong. "Sino yan?" tanong ng isa. "Bakit may batang kalye dito?" sagot naman ng katabi. Hindi nila alam na ang batang tinatawag nilang pulubi ay naglalakad sa lupang pag-aari ng sarili niyang pamilya. Nakatayo sa altar si Isabel, na mukhang isang anghel sa kanyang belo at diamante, ay napansin ang pagtigil ng lahat. Lumingon siya, at ang kanyang nangiti ay biglang naglaho na parang kinain ng dilim. Napalitan ito ng purong pagkasuklam. Si Victor naman, na nakatayo sa tabi niya, ay nakakunot ang noo. Nagtataka sa biglaang komosyon. Dire-diretso ang tingin ni Mercy, hindi inaalintana ang mga mapanuring mata. Ang tanging nasa isip niya ay ang bilin ko. "Hanapin mo ang lalaking pinakamatangkad na nakatayo sa harap, anak. Siya ang Tito Victor mo." Nang makarating si Mercy sa harap ng altar, bago pa man siya makapagsalita, humakbang si Isabela. Hinarangan ang daan patungo kay Victor. "Anong ginagawa ng basura dito?" Malamig na tanong ni Isabela. Ang bawat salita ay may kamandag. "Sino ang nagpapasok sa'yo?" "Guards, paalisin niyo ang batang ito." Ngunit hindi natinag si Mercy. Tumingala siya, at sa kabila ng takot, may tapang sa kanyang tinig. "Hindi po ako basura. Nandito po ako para kay Tito Victor." Doon sa unang pagkakataon, tiningnan ni Victor ang bata ng malapitan at ang mga mata niya ay napako hindi sa mukha ni Mercy, kundi sa kwintas na nakasabit sa leeg nito. Ang gintong singsing. Ang singsing na ibinigay niya sa aming ina bago ito pumanaw. Ang singsing na pinaniniwalaan niyang nawala 10 taon na ang nakalipas sa gabing pinalayas ako sa mansyon dahil sa bintang na pagnanakaw. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang rumaragasang baha. Ang nangiti ni Elena, ang mga laro nila sa hardin,
Ang pangako niya sa kanilang ina na hindi niya pababayaan ang kanyang nakababatang kapatid. Dahan-dahang lumuhod si Victor, hindi na pinapansin ang kanyang mamahaling tuxedo na dumidikit sa marmol na sahig. Tinitigan niya ang sing-sing at pagkatapos ay ang mga mata ng bata. May nakita siya roon. Ang mga mata ko, ang mga mata ni Elena. Sino ang nanay mo, bata? Nanginginig ang boses ni Victor. Bago pa man makasagot si Mercy, sumabog na si Isabela sa galit. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang anghel, kundi isang demonyong nag-aapoy. Victor, ano ka ba? It's our wedding. Huwag mong pansinin ang pulubi na yan. Malamang ay magnanakaw lang yan na pinasok dito para sirain ang araw natin. Ngunit ang mga salita ni Isabela ay hindi na naririnig ni Victor. Ang tanging nakikita niya ay ang singsing, ang mukha ng bata, at ang multo ng isang pangakong kanyang binali. At sa gitna ng katahimikan na bumalot sa buong katedral, isang sigaw ang pumunit sa kabanalan ng lugar. Isang sigaw na nagmula sa nobya. Ilabas ang batang pulubi na yan, Mankid. Bawat segundo na lumilipas habang naghihintay ako sa loob ng aming barong-barong ay tila isang taon ng pagdurusa. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay may kasamang kaba na tila yayanig sa marupok naming dingding. Nakarating kaya siya? Ligtas ba ang aking anak? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, kasabay ng bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumagsak sa aming bubong na yero. Ang tunog ng ulan ay hindi musika sa aking pandinig. Ito ay paalala ng aming kawalan, ng bawat pagkakataong kailangan naming maghanap ng tuyong sulok sa gitna ng unos. Nakahiga ako sa manipis na banig. Ang aking katawan ay tila gawa sa tingga sa bigat. Pinilit kong itaas ang aking kamay upang abutin ang baso ng tubig, ngunit ang aking mga daliri ay walang lakas. Doon, sa katahimikan ng aking pag-iisa, narinig ko ang mga yapak. Hindi ito ang malaliksi at magaan na hakbang ni Mercy. Ang mga yapak na ito ay mabigat, mabilis, at tila nagmamadali sa gitna ng putikan sa labas. Bumukas ang pinto ng aming barong-barong nang walang pasintabi. Ang liwanag mula sa labas ay panandaliang nabulag ako, ngunit nang dahan-dahang luminaw ang aking paningin, nakita ko ang isang figura na hinding-hindi ko inakalang muling makikita sa harap ng aking pintuan. Isang lalaking nakasuot ng puting tuxedo. Ang laylayan ng kanyang mamahaling pantalon ay punong-puno na ng itim na putik. Ang kanyang buhok na maayos na ayos kanina ay basa na ng ulan at gulo-gulo. Si Victor, nakatayo siya sa gitna ng aming maliit na silid, tila isang higante sa isang mundong hindi para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid. Sa aming maliit na mesa na may tanging pang isang basong tubig, sa mga dingding na may mga bakas ng amag, at sa akin na nakahiga sa sahig, maputla at tila isang anino na lamang ng babaeng kapatid na dati niyang kilala. Elena? Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng pait, pagkabigla, at hindi maipaliwanag na pagsisisi. Sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking ubo ay muling umatake. Hindi ko na nagawang takpan ang aking bibig. Sa harap ng aking kuya, sa harap ng lalaking itinuturing kong protektor noong kami ay bata pa, lumabas ang katotohanan ng aking kalagayan. Ang mapulang mantsa sa aking palad ay hindi na maitatago. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Victor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan siyang lumalapit at lumuluhod sa tabi ng aking banig. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng lansa at dumi ng tondo. Ang kaibahang ito ay tila isang sampal na nagpagising sa kanya mula sa 10 taon ng pagkabulag. Ano ang ginawa ko? Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. Elena, bakit hindi ka nagpasabi? Bakit hinayaan mong mangyari ito? Gusto ko siyang sagutin. Gusto kong isumbat sa kanya ang bawat gabing ginugol ko sa gutom habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan.
Gusto kong sabihin na si Isabela ang dahilan kung bakit ako naging ganito, na ang lahat ng sulat ko sa kanya ay hinarang at sinunog. Pero wala na akong lakas para sa galit. Ang tanging naramdaman ko ay ang init ng kanyang kamay na humahawak sa aking malamig na palad. Kuya, ang tanging salitang lumabas sa aking tuyong labi. Doon, sa gitna ng karalitaan, nakita ko ang isang bagay na nagpadurog sa aking puso. Sa ilalim ng aming mesa, may isang maliit na laruan. Isang kotseng gawa sa lata na kami mismo ni Victor ang gumawa noong bata pa kami. Labis ang aking gulat na itinago niya pala iyon sa lahat ng taon na ito, kahit sa gitna ng kanyang paghihirap. Ang alaala ng isang panahong ang tanging yaman namin ay ang pagmamahalan ng magkapatid. Hinawakan ni Victor ang laruang lata at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, narinig ko ang hikbi ng aking kuya. Ang matikas at makapangyarihang negosyante ay tila naging isang batang muli. Humihingi ng tawad sa isang kasalanang hindi niya lubos na nauunawaan. Ngunit ang aming sandali ay naputol nang marinig namin ang boses ni Mercy sa labas na tila may kinakausap. Isang boses na pamilyar at puno ng pagbabanta. Isang boses na alam kong magdadala ng panibagong unos sa aming pinto. Naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Ang aking paningin ay dahan-dahang nagdidilim. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Victor na puno ng takot habang tinatawag ang aking pangalan. Elena, huwag kang pipikit. Elena! Ang kanyang boses ay tila dahan-dahang lumalayo hanggang sa ang tanging natira ay ang tunog ng ulan na bumubuhos sa aming bubong. Tila nakikiramay sa isang pusong malapit nang huminto sa pagtibok. Ang unang naramdaman ko sa aking paggising ay ang hindi pamilyar na lambot ng higaan. Ang amoy ng amag at lansa na nakasanayan ko sa loob ng 10 taon ay naglaho, napalitan ng matapang at malinis na amoy ng gamot at kemikal. Puti ang lahat, ang kisame, ang mga dingding, at ang telang nakabalot sa aking katawan. Sa isang sandali, inakala ko na ito na ang kabilang mundo, na sa wakas ay natapos na ang aking paghihirap. Ngunit ang marahang pagdaloy ng malamig na likido mula sa swero patungo sa aking ugat ay nagpaalala sa akin na narito pa rin ako. Buhay pa ako. Elena, salamat sa Diyos. Gising ka na. Lumingon ako sa gilid at nakita si Victor. Wala na ang kanyang puting taksido. Pinalitan ito ng isang simpleng polo. Ngunit ang pagod sa kanyang mukha ay mas malalim pa kaysa noong nakita ko siya sa tondo. Nakaupo siya sa isang silya sa tabi ng aking kama. Hawak ang aking kamay na tila ba natatakot siyang maglaho ako sa isang kurap. Sa kabilang dako ng silid, nakita ko si Mercy na mahimbing na natutulog sa isang malambot na sofa, nakabalot sa isang makapal na kumot. May pagkain sa maliit na mesa sa tabi niya, mga prutas at pagkaing hindi ko kayang bilhin kahit magtrabaho ako ng 1 taon. Doon, sa gitna ng karangyaang ito, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Hindi ito galing sa aking sakit, kundi mula sa katotohanang kailangan ko pang mag-agaw buhay bago kami makatanggap ng ganitong uri ng pagkalinga mula sa sarili kong kadugo. Dadalhin na kita sa mansyon, Elena. Mabilis na sabi ni Victor, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. Kinuha ko na ang pinakamahuhusay na doktor. Hindi ka na muling babalik sa lugar na yon. Doon na kayo titira ni Mercy, kasama ko. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Ang bawat daliri ko ay tila may sariling isipan, tumatanggi sa init na ibinibigay ng lalaking hinayaan kaming mabulok sa hirap. Hindi ako babalik doon, kuya. Mahina ngunit buo ang aking tinig. Natigilan si Victor. Ano? Pero bakit? Elena, mamatay ka kung mananatili ka sa tondo. Kailangan mong magpagaling at ang mansyon ang pinakaligtas na lugar para sa'yo. Ligtas? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi.
Ligtas ba ang lugar kung saan nakatira ang babaeng pumatay sa aking dangal? Ligtas ba ang bahay kung saan ang bawat sulok ay magpapaalala sa akin kung paano niyo ako itinakwil ng walang laban? Hindi ako babalik doon hanggat ang ahas na yon ang reyna ng bahay natin. Elena, si Isabela ay ang babaeng pinili mong paniwalaan kaysa sa sarili mong kapatid. Putol ko sa kanya. 10 taon, kuya. 10 taon akong naghintay ng isang tawag, ng isang paghahanap. Ngunit ang tanging natanggap ko ay ang balitang ikakasal ka na sa kanya. Ang mansyon na yon ay hindi na tahanan para sa akin. Isa na lamang itong gintong hawla na puno ng mga alaala ng pagkakanulo. Yumuko si Victor. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tuhod. Narinig ko ang mabigat niyang paghinga, ang tunog ng isang taong unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling pagsisisi. Patawad, Elena. Hahanap ako ng paraan. Gagawin ko ang lahat para itama ito. Hindi ako sumagot. Tumingin ako sa bintana. Pinapanood ang mga ibon na malayang lumilipad sa asul na langit. Sa loob ko, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Hindi na ako ang mahinang Elena na iiyak na lamang sa isang tabi. Kung ibinalik ako ng tadhana sa buhay na ito, hindi ito para muling sumilong sa ilalim ng pakpak ni Victor. Ito ay para bumangon mula sa sarili kong mga paa. Habang nagaganap ang aming pag-uusap, sa loob ng isang madilim na silid, sa kabilang panig ng lungsod, isang mamahaling telepono ang umiyak sa ibabaw ng mesa. Inabot ito ng isang kamay na may mahahabang kuko na kulay dugo. Ano yon? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na labaha. May balita ako mula sa ospital, senyorita. Sagot ng boses sa kabilang linya. Gising na siya. At kasama niya si Victor. Dahan-dahang tumayo si Isabela, ang kanyang anino sa dingding ay tila isang halimaw na nag-aabang. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang baso ng alak hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Akala ko ba ay ibinaon mo na siya ng buhay? Bulong ni Isabela sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi siya namatay sa gutom, sisiguraduhin kong mamamatay siya sa takot. Walang sino man ang kukuha sa kung anong akin. Kahit pa ang patay gutom na Elena na yan, huwag mong hayaang mabuhay ang mga alaala. Sulsulan mo ang apoy hanggang sa maging abo ang lahat. Iyan ang mga salitang tila narinig ko sa aking panaginip. Isang malamig na tinig na nagpapatindig ng aking balahibo. Nagising akong habol ang hininga sa loob ng malinis at malamig na silid ng ospital. Ang katahimikan dito ay nakabibingi, malayo sa ingay ng tondo na nakasanayan ko. Tumingin ako sa sofa kung saan dapat ay natutulog si Mercy, ngunit wala siya roon. Ang kumot ay maayos na nakatupi at ang tanging naroon ay ang kanyang maliit na manika na nakaupo sa sahig. Mercy? Anak? Ang tawag ko. Ngunit ang tanging sumagot ay ang mahinang ugong ng aircon sa itaas. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang tray. Naku, Ma'am Elena, dinala po ng kapatid niyo ang bata sa kantina para kumain. Huwag po kayong mag-alala. Ligtas po ang anak niyo kasama si Sir Victor. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na puso. Ngunit hindi mawala ang bigat sa aking dibdib. May kung anong masamang presensya akong nararamdaman, isang anino na tila nakamasid sa bawat galaw namin. Naalala ko ang tingin ni Isabela noong araw na pinalayas ako. Ang mga matang puno ng pagkaganid at inggit. Ang mga mata ng isang taong kayang sunugin ang buong mundo para lang makuha ang gusto niya. Sa isang marangyang subdivision, sa loob ng isang mansyon na dati kong itinuturing na tahanan, nakatayo si Isabela sa harap ng isang malaking salamin. Hinahaplos niya ang kanyang leeg na pinalalamutian ng mga mamahaling hiyas, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng puot. Ang bawat balita tungkol sa aking pagbuti ay tila laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat.
Para sa kanya, ang bawat hininga ko ay isang banta sa kanyang kaharian. Hindi ako pwedeng magkamali sa pangalawang pagkakataon, bulong niya sa sarili. Habang tinititigan ang isang lumang litrato namin noong kami ay magkaibigan pa. Kinuha niya ang isang lighter at dahan-dahang itinapat ang apoy sa aking mukha sa litrato. Pinanood niya ang dahan-dahang pagkain ng apoy sa papel, ang pagkulubot ng imahe hanggang sa maging itim na abo ito sa kanyang mga daliri. Samantala, sa aming lumang barong-barong sa tondo, isang anino ang gumagapang sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng pagtapon ng likido sa tuyong kahoy at karton ay ang tanging maririnig sa katahimikan ng gabi. Walang pasintabi, isang maliit na ningas ng apoy ang itinapon sa basang bahagi ng dingding. Sa isang kurap, ang maliit na liwanag ay naging isang dambuhalang liyab na sumasakop sa lahat ng aming natitirang alaala. Doon nakatago ang huling liham ng aming ama. Doon nakalagak ang mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng ibinibintang sa akin ay pawang kasinungalingan lamang. Ang mga ebidensyang yon na plano kong ipakita kay Victor sa oras na lumakas ako ay isa-isang nilalamon ng nagngangalit na apoy. Ang usok ay tila mga daliri ng kamatayan na umaakyat sa langit. Ibinabalot ang buong eskinita sa isang madilim at mainit na yakap. Nagising ako sa ospital nang makaramdam ng matinding pananakit sa aking dibdib. Ang monitor sa tabi ng aking kama ay nagsimulang tumunog ng mabilis, isang babala ng panganib. Nararamdaman ko ang init sa aking panaginip, ang amoy ng nasusunog na kahoy at ang sigaw ng aking anak na tila humihingi ng tulong. Mercy, ang mga gamit natin, ang liham ni Papa, ang tanging naibulalas ko habang sinusubukan kong bumangon kahit nanginginig ang aking buong katawan. Pumasok si Victor sa silid. Bitbit si Mercy na umiiyak. Elena, anong nangyayari? Bakit ka bumabangon? Kuya, ang bahay. Nasusunog ang bahay natin sa tondo. Ang huling nasabi ko, bago muling magdilim ang aking paningin, sa kabilang linya ng lungsod, nakangiti si Isabela habang pinapanood ang balita sa telebisyon tungkol sa isang sunog sa isang relocation site. Para sa kanya, ang apoy na yon ay hindi lamang tumupok sa kahoy at yero. Tinupok nito ang huling pag-asa ko na malinis ang aking pangalan. Ang kamandag ng kanyang inggit ay tuluyan ng kumalat at ang tanging natira ay ang usok ng isang nakaraang hindi na maibabalik. Ngunit ang hindi alam ni Isabela, ang bawat apoy na itinatanim niya ay siyang magsisilbing mitya ng aking muling pagkasilang. Sa gitna ng abo, isang bagong Elena ang unti-unting nabubuo. Isang babaeng wala nang takot na masunog dahil nanggaling na siya sa impyerno. Ang bawat piraso ng aming kahapon ay naging abo, tinangay ng hangin patungo sa madilim na langit ng Maynila. Wala nang natira ang mga damit ni Mercy, ang huling liham ni Papa, ang tanging larawan ng aking ina. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama sa ospital, ramdam ko ang bigat ng kawalan. Ngunit sa halip na luha, isang kakaibang pakiramdam ang nananalaytay sa aking mga ugat. Isang malamig na determinasyon na tila bakal na pinatigas ng apoy. Elena, huwag kang mag-alala. Magpapatayo ako ng bagong bahay para sa'yo. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Pagmamakaawa ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang nakatingin sa akin. Tiningnan ko siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng sa wakas ay nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Hindi bahay ang kailangan ko, kuya. Ang kailangan ko ay ang aking dangal na ninakaw niyo 10 taon na ang nakalipas. Ang apoy na yon. Hindi niyo tinupok ang aking pagkatao. Pinatunayan lang niyo na hanggang ngayon, takot pa rin si Isabela sa katotohanan. Pagkalabas ko ng ospital, hindi ako bumalik sa tondo at lalong hindi ako tumapak sa mansyon ni Victor. Sa tulong ni Aling Rosa, isang matandang kaibigan ng aking ina,
na eksperto sa paghabi ng mga banig at bag, lumipat kami sa isang maliit ngunit malinis na silid sa labas ng lungsod. Dito, sa gitna ng amoy ng sariwang pandan at tuyong dayami, nagsimula ang aking muling pagkasilang. Ang aking mga kamay na dating puno ng galos mula sa pagtatrabaho sa palengke ay nagsimulang humawak ng mga hibla ng makukulay na materyales. Sa bawat pagpasok at paglabas ng karayom, sa bawat paghabi ko ng mga pattern na itinuro sa akin ni Mama noong bata pa ako, tila tinatahi ko rin ang mga sugat ng aking kaluluwa. Ang bawat bag na aking ginagawa ay hindi lamang produkto. Ito ay isang piraso ng aking kwento. Matibay, makulay, at hindi kayang sirain ng anumang bagyo. Mama, ang ganda po nito. Masayang sabi ni Mercy habang hinahaplos ang isang bag na may disenyong hango sa mga bulaklak ng aming lalawigan. Parang kumikinang po ang mga kulay. Ngumiti ako at hinalikan ng kanyang noo. Iyan ang bunga ng pagtitiis. Anak, kapag ang isang bagay ay dumaan sa hirap, mas nagiging mahalaga ang ganda nito. Hindi ko ginamit ang pera ni Victor. Ginamit ko ang aking pawis at ang huling lakas ng aking katawan na dahan-dahan nang bumubuti dahil sa mga halamang gamot ni Aling Rosa. Ang aming munting negosyo na tinawag naming Laya ay nagsimulang makilala sa social media sa tulong ng mga anak ni Aling Rosa. Ang mga kababaihang tulad ko na nakaranas ng pang-aapi at kahirapan ang naging inspirasyon ko sa bawat disenyo. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga order, isang mensahe ang dumating sa aming pahina. Isang malaking kumpanya ang gustong bumili ng lahat ng aming stocks para sa isang international fair. Ang halaga ng alok ay sapat na upang hindi na muling magutom si Mercy habang buhay. Ngunit hindi ang pera ang nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ang pangalan ng kumpanyang nagpadala ng alok ay V. Isabela Exports. Napatigil ako sa paghabi. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa aking mga buto. Alam ni Isabela. Alam niyang bumabangon ako mula sa abo. Ang alok na ito ay hindi isang oportunidad. Ito ay isang pain. Isang paraan upang muli akong kontrolin at bilhin ang aking katahimikan. Mama, bakit ka tumigil? Tanong ni Mercy. Ang kanyang inosenteng muka ay nakatingala sa akin. Huminga ako ng malalim at naramdaman ang matigas na singsing ni Mama na nakasabit pa rin sa aking leeg. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang buwan ay maliwanag na nakamasid sa amin. May mga bagay na hindi pwedeng bilhin ng ginto, Mercy. Bulong ko. Kinuha ko ang aking telepono at mabilis na nag-type ng sagot. Hindi ko tinanggihan ang alok, ngunit hindi ko rin ito tinanggap ng basta-basta. Isang hamon ang aking ipinadala. Ang mga produktong Laya ay hindi binebenta sa mga taong marumi ang kamay. Kung gusto nyo ng pakikipag-ayos, magkita tayo sa gitna ng liwanag, sa kabilang dako ng lungsod. Marahas na itinapon ni Isabela ang kanyang tablet sa pader nang mabasa ang aking sagot. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa kanyang silid, tila isang babala ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Akala mo ba ay nakatakas ka na, Elena? Uyam ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig sa galit. Kung hindi ka napatay ng apoy, papatayin kita sa kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nagtatago sa dilim. Ang apoy na itinanim niya ay siyang nagbigay sa akin ng liwanag upang makita ang daan patungo sa hustisya. 10 taon akong nabulag ng babaeng inakala kong magliligtas sa akin, pero siya pala ang unti-unting pumapatay sa ating pamilya. Iyan ang mga salitang binitawan ni Victor nang puntahan niya ako sa aking maliit na pagawaan. Hawak niya ang isang lumang itim na recorder na pag-aari ng aming pamaayapan ng ama. Ang kanyang mga mata ay namumula, bakas ang walang tulog na gabi at ang bigat ng katotohanang kamakailan lamang niya natuklasan. Sa loob ng 10 taon, ang bawat alaala ko ng gabing iyon, ang gabi kung kailan ako pinalayas na parang aso sa ulan,
ay tila isang malabong bangungot na ayaw kong balikan. Elena, nakita ko ito sa lihim na vault ni Papa sa mansyon. Patuloy ni Victor, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanyang pagsisisi. Hindi ito pagnanakaw. Isang malaking frame-up ang lahat. Habang pinapatakbo niya ang recording, tila bumalik ang aking gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Ramdam ko muli ang lamig ng aircon sa aming library, ang amoy ng lumang papel, at ang tibok ng aking puso nang makita ko ang mga alahas ni Mama sa loob ng aking bag. Tandang-tanda ko ang boses ni Isabela, ang mapait na bulong niya kay Victor na lasing noong gabing iyon. Victor, tingnan mo ang kapatid mo. Hindi sapat ang luho na binibigay mo sa kanya, kaya kailangan pa niyang magnakaw sa sarili niyang pamilya. Ang boses ni Isabela sa recording ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng bawat isa sa amin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang boses ni Papa sa huling bahagi ng tape. Parang hinahaplos ng kanyang malamig na kamay ang aking pisngi mula sa kabilang buhay. Alam kong hindi magagawa ni Elena ito. Binabantayan ko si Isabela. Victor, kapag wala na ako, hanapin mo ang katotohanan sa likod ng mga retrato sa aking opisina. Nang aming pagtatagpo ay nang ilabas ni Victor ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa. Isang sulat kamay ni Papa na nagsasabing, "Para sa aking mahal na anak, Elena, ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumarating." Sa sandaling iyon, ang galit ko kay Victor ay dahan-dahang natunaw. Nakita ko ang isang kapatid na handa nang itama ang lahat, kahit pa ang maging kapalit nito ay ang pagguho ng kanyang sariling mundo. "Kuya, bakit ngayon lang?" tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang pumiyok dahil sa pinipigilang luha. 10 taon na kong nagtiis sa hirap. 10 taon nating hinayaan si Isabela na ubusin ang yaman at dangal natin. Yumuko si Victor at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa aking kamay. Dahil naging duwag ako, Elena. Dahil naniwala ako sa panlabas na anyo at nakalimutan kong tignan ang puso ng sarili kong kapatid. Pero hindi ko nahahayaan na magpatuloy pa ito. Tapos na ang paghahari ni Isabela. Sa gitna ng aming pag-uusap, hindi namin napansin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng aming paggawaan. Sa loob nito, ang isang tauhan ni Isabela ay tahimik na kumukuha ng mga larawan sa amin. Ang bawat sulyap, ang bawat hawak ni Victor sa aking kamay ay agad na naipadala sa telepono ng babaeng handang pumatay upang mapanatili ang kanyang korona. Hinawakan ko ang itim na recorder ng mahigpit. Ito na ang susi sa aming kalayaan, ngunit alam ko rin na ito ang magiging mitya ng isang mas madugong labanan. "Anong balak mo, kuya?" tanong ko habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang anino ng gabi ay dahan-dahan nang lumalamon sa liwanag. "Gagamitin natin ito sa tamang panahon," sagot ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi basta-basta susuko si Isabela." Isang malamig na hangin ang pumasok sa silid na nagdulot ng pagkalagas ng ilang mga dahon mula sa halaman sa aming mesa. Tila isang babala mula sa tadhana. Alam ni Isabela na hawak na namin ang ebidensya. At alam ko, bago pa man sumikat ang araw bukas, may isang sakuna na namang naghihintay sa amin. "Hindi mo ako mapapantayan, Elena. Kahit anong palamuti ang isuot mo, amoy tondo ka pa rin." Ang pabulong na insultong yon ni Isabela ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking pandinig. Ngunit hindi nito nagawang panginginigin ang aking kalamnan. Nakatayo ako sa gitna ng engranding ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati. Ang paligid ay balot ng kumikinang na mga chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kalansing ng mga kristal na baso ay pumupuno sa bawat sulok ng silid. Suot ko ang isang terno na gawa sa pinong hibla ng pinya na may mga bordang gawa ng sarili kong mga kamay. Simple,
ngunit bawat tahi ay may dalang dangal. Sa tabi ko ay si Victor, na nakatayo ng matuwid. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing proteksyon laban sa mapanuring mata ng matataas na lipunan. Tumingin ako sa aking mga kamay. Naroon pa rin ang mga kalyo, ang mga maliliit na peklat mula sa paghihirap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na sila itinago. Ang mga ito ang aking medalya ng katapangan. Hinawakan ko ang aking kopita ng alak ng may katatagan habang pinagmamasdan si Isabela na namumutla sa ilalim ng kanyang makapal na kolorete. Ang yaman ay nakukuha, Isabela. Mahinahon kong sagot, sapat na para marinig ng mga taong nakapaligid sa amin. Ngunit ang dangal at ang pagiging tunay na tao, iyan ang hindi nabibili ng ninakaw na pera. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi matanggap na ang babaeng ipinagtabuyan niya noon ay siya na ngayong hinahangaan ng lahat bilang may-ari ng laya. Ang kumpanyang dati niyang minaliit ay isa na ngayong simbolo ng tagumpay at pag-asa para sa maraming kababaihan. Sa gitna ng programa, tinawag ako sa entablado upang tanggapin ang parangal para sa pinaka-inspirational na negosyante ng taon. Habang naglalakad ako pa itaas, tila naririnig ko ang bawat bulong ng mga taong dati ay tumalikod sa akin. Bawat hakbang ko sa makapal na karpet ay tila isang pagtapak sa lahat ng pait na dinanas ko. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin. Panimula ko sa harap ng mikropono. Ang aking boses ay malinaw at walang bakas ng kaba. Ito ay para sa bawat ina na nagtitiis ng gutom para sa kanyang anak. Para sa bawat taong pinagkaitan ng katarungan. Ang laya ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagbawi ng ating sariling boses. Habang bumababa ako sa entablado, sinalubong ako ni Isabela. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay pulang-pula na sa puot. Akala mo ba ay nanalo ka na? Maugong niyang tanong, habang mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ako. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, mabilis ko itong nasalag. Hinawakan ko ang kanyang pulsuhan ng mahigpit, hindi upang saktan siya, kundi upang ipakita na wala na siyang kapangyarihan sa akin. Ang katahimikan ay bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Tapos na ang panahon ng iyong pananakit, Isabela, bulong ko, habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kamay. Hindi na ako ang Elena na pwedeng saktan at itapon. Binitawan ko siya at tumalikod ng may taas noo. Ngunit sa aking paglayo, narinig ko ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang bagay na gawa sa kristal. Kasunod nito ay ang boses ng isang hindi kilalang lalaki na sumigaw sa gitna ng karamihan. Senyorita Isabela, may mga pulis na naghihintay sa labas. May kinalaman ito sa mga dokumento ng kumpanya. Ang mukha ni Isabela ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila isang hayop na nakulong sa isang sulok. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang purong takot sa kanyang mga mata. Tumingin ako kay Victor na nakatayo malapit sa pintuan, may hawak na telepono at tumango sa akin. Alam ko na ang sandaling ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na palapag at ang mga ilaw sa buong hotel ay biglang namatay. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling bawiin ang lahat? Sa akin ang kumpanyang ito. Sa akin ang pangalang Victor. Wala kayong ebidensya. Ang boses ni Isabela ay tila isang sugatang hayop na nagwawala sa gitna ng dilim. Nang muling bumukas ang mga ilaw sa ballroom, ang lahat ay natigilan. Hindi ang pagsabog ng kung ano ang bumulaga sa amin, kundi ang hitsura ni Isabela. Ang kanyang mamahaling gown ay sumabit sa isang dekorasyon sa entablado na punit ang laylayan nito at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang kintab ng isang reyna. Ang tanging natira ay ang hitsura ng isang babaeng nababaliw sa takot.
Humakbang pasulong ang isang opisyal ng pulisya. Hawak ang isang makapal na folder. Ang bawat yapak niya sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol na dumarating. Ang mga bisita, ang matatayog na pangalan sa lipunan, ay dahan-dahang umatras, nagbibigay ng espasyo para sa katotohanan. Ang bawat bulungan nila ay tila mga hila ng patalim na tumatama sa balat ni Isabela. Isabela Valdez, are you aware of the charges against you? Malamig na tanong ng pulis. Hindi lang ito tungkol sa malaking utang ng kumpanya. We have the documents regarding the falsification of a death certificate 10 years ago. Ang dokumentong nagpapatunay na patay na si Elena Salvador upang makuha mo ang kanyang mana. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumingin si Victor sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Inilabas niya ang kanyang telepono at may pinindot doon. Sa malaking screen sa likod ng entablado, kung saan kanina ay nakapaskil ang pangalan ng mga sponsors, biglang lumitaw ang mga retrato ng mga pekeng dokumento. Naroon ang pirma ni Isabela, ang kanyang sulat kamay na nag-uutos na burahin ang pangalan ko sa mundo ng mga buhay. Victor, no! Fake yan! Pinagtutulungan nila ako! Sigaw ni Isabela habang sinusubukan niyang abutin ang braso ni Victor. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na umiwas si Victor. Ang kanyang mukha ay tila gawa sa bato. Walang bahid ng kahit anong emosyon para sa babaeng inakala niyang mahal niya. The mask is off, Isabela, sabi ni Victor. Ang boses niya ay malalim at puno ng kapangyarihan. Hindi lang ang mana ni Elena ang kinuha mo. Ginamit mo ang kumpanya para sa sarili mong mga illegal na transaction. I have every transaction, every signature, and every lie recorded. Tinuring ka naming pamilya, pero ikaw ang anay na umubos sa amin mula sa loob. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis upang lagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Ang kalansing ng bakal ay ang tanging tunog na naririnig sa buong ballroom. Napaluhod si Isabela sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagpapahid ng itim na maskara sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang hitsura ay larawan ng purong pagkatalo. Ang hiya na matagal niyang iniwasan ay ngayon ay nakabalot sa kanya sa harap ng lahat ng taong gusto niyang hangaan siya. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinatatayuan. Wala akong naramdamang katuwaan sa kanyang pagdurusa. Ang tanging naroon ay ang pagod. Ang pagod ng 10 taon ng pagtakas, ng gutom, at ng pangungulila. Sa kabanatang ito ay ang paghawak ko sa maliit na kamay ni Mercy na kanina pa nakakapit sa aking terno. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad, isang paalala na sa kabila ng lahat ng dumi at kasinungalingan, may isang bagay na nanatiling totoo at dalisay. Mama, aalis na po ba siya? Mahinang tanong ni Mercy. Oo anak, hindi na siya makakapanakit muli, sagot ko, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Habang hinihila si Isabela palabas ng ballroom, tumigil siya sa tapat ko. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangungutya, ay ngayon ay puno ng isang madilim na ningas. Isang huling pagtatangka na maghasik ng lason. Huwag kang magsaya, Elena. Uyam niya. Ang boses ay tila isang kalmot sa salamin. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong may isasama ako. Hindi lang ako ang may lihim sa pamilyang ito. Itanong mo kay Victor, itanong mo sa kanya kung sino ang talagang nag-utos na itapon ka sa ulan noong gabing iyon. Naramdaman ko ang biglaang paninigas ng braso ni Victor sa tabi ko. Ang katahimikan niya ay tila isang aminin na ayaw kong marinig. Ang bawat segundo ng katahimikang yon ay parang isang bagong sugat na bumubukas sa aking dibdib. Kuya, totoo ba? Totoo ba ang sinabi niya? Ang tanong na yon ay tila isang mabigat na bato na inihulog ko sa gitna ng isang tahimik na lawa. Nakatayo kami ni Victor sa labas ng ballroom, malayo sa mga kumukutitap na ilaw at mapanuring mata ng mga tao. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa aming mga mukha. Ngunit mas matindi ang lamig na naramdaman ko mula sa pananahimik ng aking kapatid. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata.
Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang ikinuyom sa loob ng kanyang bulsa, isang senyales ng pag-iwas na matagal ko ng kabisado. Elena, hindi ganon kasimple ang lahat. Sa wakas ay sagot niya, ang boses ay tila isang pagod na buntong hininga. Noong gabing iyon, binigyan ako ni Isabela ng pagpipilian, ang pangalan ng pamilya o ang pagpapanatili sa iyo sa mansyon. May hawak siyang mga dokumentong magpapabagsak sa kumpanya natin. At pinili ko ang kumpanya. Pinili ko ang legacy ni Papa para akong sinampal ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang hirap na dinanas ko sa Tondo. Ang taong inakala kong biktima rin ng mga plano ni Isabela ay naging katuwang pala sa aking pagpapaalis kahit pa sa paraang pasibo. Ang pag-ibig niya sa aming pangalan ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagmamahal sa akin. Napabitaw ako sa kanyang braso at sa bawat sentimetro ng distansyang nalikha sa pagitan namin, tila muling bumukas ang mga sugat ng nakaraan. Kinabukasan pinuntahan ko si Isabela sa kulungan. Ang amoy ng paligid ay malayo sa halimuyak ng mga rosas na nakasanayan niya. Ang hangin dito ay mabigat, amoy kalawang, pawis at luma. Nakaupo siya sa isang sulok ng masikip na selda. Ang kanyang kulay kahel na uniforme ay hindi nababagay sa kanyang mapuputing balat. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging naroon ay ang isang babaeng tila unti-unting kinakain ng sarili niyang kadiliman. Elena, ilabas mo ako rito. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na bakal ng rehas. Ang tunog ng pag-iskrap ng kanyang mga kuko sa bakal ay nagdulot ng panginginig sa aking katawan. Alam kong may puso ka. Patawarin mo ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, pati ang mga kasalanan ni Victor na hindi mo pa alam. Huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. Tinitigan ko siya ng matagal. Naalala ko ang bawat gabing nanginginig si Mercy sa gutom, ang bawat beses na umubo ako ng dugo habang naglalaban ng damit ng ibang tao. Ang lahat ng hirap na yon ay nanggaling sa mga kamay ng babaeng ito na ngayon ay humihingi ng awa. Ang karma ay walang pinipiling oras, Isabela. Mahinahon kong sagot. Ibinigay mo sa akin ang impyerno sa loob ng 10 taon. Ngayon, oras na para malasahan mo ang sarili mong luto. Hindi ako ang magpapalaya sa iyo, kundi ang katotohanan. At ang katotohanan ay nararapat ka sa lugar na ito. Ay nang mapansin ko ang isang maliit na ipis na gumagapang malapit sa kanyang paa. Napasigaw si Isabela sa takot at pandidiri. Ang dating reyna na takot sa dumi ay ngayon ay kailangang makisama sa mga ito araw-araw. Doon ko napagtanto na ang tunay na parusa ay hindi lamang ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkawala ng dignidad na dati niyang ipinagmamalaki. Elena, huwag mo akong iwan! Sigaw niya habang naglalakad ako palayo. Ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang ritmo ng pagtatapos. Bago ako makalabas ng gusali, sinalubong ako ng abogado ni Victor. May iniabot siyang isang sobrang itim. Pinabibigay po ito ng kuya niyo. Sabi niya, ito na ang huling piraso ng puzzle, sabi ng abogado. Binuksan ko ang sobre at nakita ang isang lumang litrato. Hindi ito litrato naming magkapatid. Ito ay isang litrato ng isang sanggol na may birthmark sa balikat. Isang markang katulad ng kay Mercy. Ngunit sa likod ng litrato ay may nakasulat na pangalan na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Isang pangalang hinding-hindi ko inakalang maiuugnay kay Victor. Ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi na kung bakit ako itinalikod ni Victor, kundi kung sino ba talaga ang ama ng aking anak. Ama mo. Ang katotohanan ay parang sugat na matagal nang nagnanaknak. Masakit kapag binalat, pero kailangan upang tuluyang gumaling. Hawak ko pa rin ang lumang retrato habang nakaupo sa aking maliit na paggawaan. Ang pangalang nakasulat sa likod ay hindi ang pangalan ni Victor bilang ama, kundi isang pag-amin. Ang batang magliligtas sa ating lahat. Napagtanto ko na alam ni Victor ang tungkol sa pagbubuntis ko noon.
At ang lalaking nanakit sa akin ay tauhan pala ni Isabela na ginamit niya upang sirain ang aking puri at itaboy ako ng tuluyan. Pinili ni Victor na manahimik dahil sa takot na ang iskandalong yon ang dumi sa pangalan ni Papa, isang utang na loob sa dangal ng pamilya na naging mas mahalaga kaysa sa sarili niyang kapatid. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Hindi ito ang mapusok na katok ng isang taong nagmamadali, kundi isang marahang paghingi ng pahintulot. Bumukas ang pinto at pumasok si Victor. Wala na ang kanyang kotse, wala ang kanyang mga bodyguard. Naglakad siya patungo sa akin. Ang kanyang mga yapak sa semento ay tila tunog ng isang taong pasan ang buong mundo sa kanyang balikat. Hindi ako pumarito para humingi ng tawad na alam kong hindi ko deserve, Elena. Panimula niya, ang boses ay paos at puno ng pagtitimpi. Pumarito ako dahil gusto kong malaman mo na ang lahat ng yaman na natira sa akin, ang mansyon, ang mga lupain, lahat iyon ay inilipat ko na sa pangalan ni Mercy. Ito na ang huling utang na loob ko sa iyo at sa alaala ni Papa. Tumayo ako at hinarap siya. Tumingin ako sa kanyang mga mata at nakita ko ang isang lalaking wasak. Ang kanyang pagpili sa legacy kaysa sa pamilya ay nag-iwan sa kanya ng isang malaking kumpanya ngunit isang hungkag na puso. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal kong inalagaan ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Pareho kaming naging biktima ng isang sistemang mas pinapahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa tunay na pagmamahal. Ay nang lumapit si Victor sa isa sa mga bag na kasalukuyan kong tinatahi. Napansin niya ang isang maluwag na sinulid. Sa halip na tawagan ng isang katulong, dahan-dahan niyang kinuha ang gunting at maingat na pinutol ang labis na hibla. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pag-aayos sa isang bagay na gawa ng aking mga kamay, ay tila isang simbolikong pag-aayos sa aming ugnayan. Isang tahimik na pagkilala na ang buhay na binuo ko ng mag-isa ay may sariling ganda at tibay. Kuya, ang patawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil karapat-dapat ng isa. Mahinahon kong sabi habang hinahawakan ang kanyang kamay na nanginginig. Ito ay ibinibigay dahil ayaw ko nang magdala ng bigat. Pinatatawad na kita hindi dahil sa pera o sa mansyon, kundi dahil gusto kong maging malaya si Mercy mula sa pait ng ating nakaraan. Narinig namin ang takbo ng maliliit na paa sa labas. Pumasok si Mercy. Dala ang isang bungkos ng mga bulaklak na pinitas niya sa hardin ni Aling Rosa. Tumigil siya nang makita si Victor at pagkatapos ay tumingin sa akin. Lumapit siya at humawak sa aking binti. Ang kanyang inosenteng muka ay nakatingala sa amin. Mama? Mahinang tanong ni Mercy. Ang kanyang tinig ay parang isang kampanilya sa katahimikan. Lalakad na po ba tayo sa liwanag nang wala na silang kasama? Wala na po ba si Senyorita Isabela sa ating panaginip? Huminga ako ng malalim, ramdam ang sariwang hangin na pumapasok sa aking baga. Ang bawat tibok ng aking puso ay wala nang kasamang sakit. Wala nang kasamang ubo ng dugo. Tumingin ako kay Victor. At pagkatapos ay sa aking anak. Oh, anak, sagot ko, habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ang liwanag ay para sa atin na, at wala nang aninong makakahabol sa atin. Ngunit habang nananaig ang kapayapaan sa aming pagitan, isang huling anino ang gumalaw sa labas ng aming bakuran. Isang itim na sobre ang iniwan sa tapat ng aming gate. May nakasulat na pangalan ni Elena. Isang huling mensahe mula sa isang taong hindi pa tapos sa kanilang huling laro ng paghihiganti. Hindi na ako ang babaeng kailangan mong iligtas, kuya. Ako na ang babaeng nagligtas sa sarili niya. Iyan ang mga salitang tumatakbo sa aking isipan habang nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng aking kauna-unahang flagship store ng Laya sa gitna ng Bonifacio Global City. Ang paligid ay balot ng halimuyak ng sariwang jasmine at ang malambot na liwanag ng mga nakatagong ilaw na nagbibigay ng gintong kintab
sa bawat produktong gawa sa aming paggawaan. Ang bawat bag, bawat terno, at bawat sapatos na nakadisplay ay tila mga saksi sa aking mahabang paglalakbay mula sa putikan ng Tondo patungo sa rurok ng tagumpay. Kinuha ko ang itim na sobre na iniwan sa aking gate kanina. Sa loob nito ay wala ng lason o banta. Isang sulat ito mula sa abogado ni Isabela. Isang formal na paghingi ng tawad at pag-amin sa lahat ng kanyang ginawa, na ginamit niya bilang huling baraha upang bawasan ang kanyang sentensya. Nakalakip din doon ang orihinal na resibo ng mga alahas na ibinintang niyang ninakaw ko, na sadyang itinago niya sa loob ng 10 taon. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang pinunit ang sulat sa maliliit na piraso. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila musika sa aking pandinig. Ang huling tunog ng kadenang kumakawala sa aking kaluluwa. Hindi ko na kailangan ng kanyang pag-amin para malaman ang aking halaga. Ang katarungan ay hindi lamang nanggagaling sa husgado. Nanggagaling ito sa bawat tagumpay na binuo ko nang walang tulong ng sino mang nangapi sa akin. Mama, ang dami pong tao sa labas. Masayang balita ni Mercy habang tumatakbo patungo sa akin. Suot niya ang isang kulay rosas na bestida na gawa sa pinong seda. Ang kanyang buhok ay maayos, na nakatali ng isang rilaso. Mukha siyang isang tunay na prinsesa, hindi dahil sa yaman ng kanyang damit, kundi dahil sa liwanag ng kanyang mga mata na wala ng bakas ng takot o gutom. Lumingon ako at nakita si Victor na nakatayo malapit sa pintuan. Hindi siya lumapit ng husto, nananatili sa isang distansyang puno ng paggalang at pagpapakumbaba. Tumango siya sa akin, isang tahimik na pagkilala sa aking tagumpay. Hindi na siya ang makapangyarihang negosyante na nagdidikta ng aking kapalaran. Siya na ngayon ay isang saksi sa aking sariling kinang. Sa huling kabanatang ito ay ang paghawak ko sa gunting para sa ribbon-cutting ceremony. Sa tabi ko ay ang aking mga manghahabi mula sa komunidad, mga kababaihang tulad ko na dating walang boses. Habang pinuputol ko ang laso, tila naramdaman ko ang pagdaloy ng isang malakas na enerhiya sa aking buong katawan. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng ganap na paglaya. Para sa bawat babaeng sinabihang wala siyang silbi, ang tanging naibulalas ko habang nagpapalakpakan ng lahat, ang tunog ng kanilang mga palakpak ay tila isang malakas na alon na humahampas sa pampang, nililinis ang bawat bakas ng pait sa aking puso. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig na rehas, napanood ni Isabela ang balita ng aking tagumpay sa isang mumunting telebisyon sa pasilyo. Kumislap sa kanyang mga mata ang galit, ngunit mabilis din itong nilamon ng takot at pagsisisi. Sumigaw siya, ngunit walang nakarinig. Nalunod ang kanyang hiyaw sa katahimikan ng lugar at sa ingay ng sarili niyang pagbagsak. Ang dati niyang kaharian, punong-puno ng kapangyarihan at panlilinlang, ay tuluyan ng naging abo. Samantalang ako ay nagsisimula pa lamang sumikat. Tumingin ako sa langit, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagiiwan ng kulay ube at gintong guhit sa abot tanaw. Isang sulyap sa hinaharap, isang bagong simula na hindi na kailanman mababahiran ng ginto, kundi ng dalisay na pag-asa. Wala ng anino, wala ng takot. Kami ni Mercy ay malaya na. Ang bawat hininga ay isang biyaya, at ang bawat dapit hapon ay isang paalala na ang dilim ay laging may katapusan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming bagong tahanan, malayo sa ingay ng lungsod at sa pait ng nakaraan. Ang hangin dito ay amoy dagat at sariwang pino. Isang malayo at masarap na halimuyak kumpara sa amoy ng estero na dumaan sa aking mga baga sa loob ng 10 taon. Hinahaplos ng malamig na simoy ang aking balat at sa ilalim ng aking mga daliri, nararamdaman ko ang lambot ng aking seda na kasuotan. Ngunit kapag tinitignan ko ang aking mga palad, naroon pa rin ang mga kalyo,
Mga tuyong marka ng aking pakikipaglaban. Hindi ko na sila ikinahiya. Sila ang aking mga mapa patungo sa kalayaan. Mula rito, natatanaw ko si Mercy na tumatakbo sa dalampasigan kasama si Victor. Ang tunog ng halakhak ng aking anak ay tila isang matamis na awitin na pumupuno sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin at ang bawat hakbang niya sa puting buhangin ay malaya at walang takot. Si Victor, sa kabilang banda, ay nakamasid lamang sa kanya nang may ngiti. Isang ngiti na wala ng halong pagkukunwari. Tinupad niya ang kanyang pangako. Hindi man maibabalik ng pera ang 10 taon na nawala. Ang kanyang dedikasyon sa pagiging isang mabuting tiyuhin kay Mercy ay sapat na upang tuluyan ko siyang mapatawad. Ang aming pamilya ay hindi perpekto. May mga lamat at sugat, ngunit natutunan naming mabuhay sa gitna ng mga peklat. Kumusta na kaya si Isabela? Ang huling balitang natanggap ko ay ang kanyang paglipat sa isang pasilidad kung saan ang tanging kasama niya ay ang sarili niyang mga alaala. Ang babaeng dati ay takot sa dilim ay ngayon ay kailangang mabuhay sa isang mundong wala nang pumapalakpak sa kanyang mga kasinungalingan. Wala akong puot na natitira para sa kanya. Ang puot ay isang lason na ako rin ang iinom at matagal ko na itong itinapon. Ang kanyang kapalaran ay ang katahimikan ng isang buhay na itinayo sa buhangin. Gumuho ng walang itira. Sa huling sandaling ito ay ang paglapit ni Mercy sa akin. Bit-bit ang isang magandang kabibe na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Iniabot niya ito sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mama, salamat po sa hindi pagsuko. Bulong niya. Ang kanyang munting boses ay puno ng katapatan. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Hinaplos ko ang kanyang mukha at tumingin sa malawak na karagatan. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na yaman ay hindi ang gintong ninakaw sa akin, kundi ang kakayahang bumangon, magmahal muli, at magpatawad. Para sa inyong nakikinig, na marahil ay kasalukuyang nasa gitna ng sarili ninyong unos, huwag kayong susuko. Ang bawat sugat ay may hilom, at ang bawat patak ng luha ay nagdidilig sa binhi ng inyong muling pagkasilang. Ang dapit hapon ay hindi ang katapusan, kundi ang paghahanda para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang aming kwento ay tapos na, ngunit ang inyong paglalakbay ay nagpapatuloy. Maglakad kayo ng may dangal, huminga ng may pag-asa, at palaging tandaan, kayo ang reyna ng inyong sariling tadhana.